Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Today is Thursday, May 9, 2024, alas 2:21 na ng madaling araw, 2:21 AM. So, steak muna tayo bago tayo matulog syempre. Ayun guys. So, claim lang natin ulit. Tapusin na natin 'to mga ritual, tapos basa ng comment. Again guys, dun sa mga bago no na may may mga tanong, gusto magtanong, comment lang po kayo. Hangga't kaya naman natin sagutin about crypto, mga business, traditional business. Basta alam kong sagutin, sasagot tayo. Ngayon kung hindi, hindi. Hindi naman tayo kumbaga pabida dito. So, ayun lang. Ah, tapos na tayo mag-stake yung kalahati, bili natin ng AXS. Then yung kalahati mamaya sa RON. So, 20. Ayan, stake lang natin to guys. At kung mapapansin nyo, bumaba, no? Bumaba yung percentage niya. Bakit siya bumaba? Di ba, minsan 35, minsan 34. Depende yan dun sa nag-i-stake. Ito kasi tumaas Tumaas. Sabihin, dumami yung nag-stake. Nung nakaraan kasi 52 lang yan, 53. Kaya tumabot ng 35. Pero suma total pa rin, eto, ang binibigyan niya per day. Napansin ko lang, no? Pag bumababa si AXS, dumadami to. Pag umangat naman si AXS, ang dami nagwi-withdraw. Tapos pinapapalitan nila. Pero syempre, kagaya nga po ng sinabi natin, tayo ay naghihintay lang sa bull market. At kung hindi man ito tumasan todo, prediction kasi 2025 ang bull market. At ayun na nga, tignan natin guys kung anong pwede natin gawin. Kung bago mag 2025, nag-bull market na ba? Paunti-unti. So, depende kasi yun. Magkakaiba kasi yan guys, yung check natin, no? So, kung mapapansin nyo dito sa Binance ba to? Binance to. Trading view. Ayun. So, ito yung kabuuan ng Bitcoin, no? Month kasi to eh. Ito 2018, wala nung no? Wala siyang sa trading view. Wala masyadong check natin dito sa CoinGecko na lang tayo guys. Again, ang bumagsak, no? 141 yung kagabi, ngayon 139. So, may mga 2 trillion na nag-withdraw o kung anong ginawa nila sa pera nila guys. Ayun, 3.5 si Bitcoin. Okay, so alright mga insan, ayun na nga. Pero syempre palagay ko naman para sa sarili ko, hindi naman mapipigilan na to kahit may gera pa. Imagine nyo nga pandemic guys. Tingnan nyo pandemic. Napigilan ba ang bull market? Tingnan natin sa chart ng Bitcoin. 2021, 2020 halving eh. Ito yun 2020 halving. Dito yun. So halving. Yan, dito. Ayan, halving. Ito din yung panahon na hindi ko alam kung ano eksaktong petsa nung halving nung nakaraan eh. Pero kaya kasi 2024, so after 4 years. Okay. After 4 years, dito tayo sa 4 years and halving ulit yan dyan, dito. April 18. So, banda dito nag-halving. Kung mapapansin nyo guys, no, March 2020, napigilan ba ang Bitcoin ng pandemic? Diba sa atin na lang dito, March 29, 27 yung nag-total lockdown. Tignan mo, napigilan ba yan? Ilagay natin hanggang dito. Kasagsagan, ito, dito, March, banda dito, tingnan mo. So, from 300, no? Iulitin nga natin. From, sabi mo na lang 300,000 yan, 300,000. Hindi, nag-400,000. Pandemic yan. Kung mapapansin mo, April, pagka isang taon, April 2021, andito na siya, all-time high na siya niyan. Nag-all time high pa nung November. So, ayun lang. Kaya kung matatanong tayo guys, refresh natin, no? Kaya kung matatanong tayo about dun sa, para lang sa akin, no? Lalo na ngayon, ang dami na nakakaalam ng ng cryptocurrency. So, ganun talaga. Again, hindi naman laging pabay ang market. Babagsak din yan talaga. Bear market ang tawag doon. Aangat, babagsak ulit. Ito kasi nakaano to sa parang M1. Hindi pala. Hindi lang basta year to eh. Parang every candle dito parang
Higit pa sa per month. So, ayan siya guys. Down, up, down, up, down, up. So, every 4 years. Kung ima-minus mo yan, 2020. So, andito siya. Umangat. 2016. Andito siya. Ayan, 27 mil lang siya guys. 26, 34 mil. So, ganun. Bahala na kayo. Basahin nyo na. Maraming maglulupit na YouTuber na magaling mag-explain sa ganito guys. Okay, so alright. Ayan na nga at ang mga umangat ngayon sa merkado ng mga crypto. Ito po. Ayan, Turbo, Voltcraft, Mod, Jump Token, Celsius at Frontier. Ayan sila yung mga malulupit na umangat ngayon. At ngayong oras, ayan, Metaverse category, AI at ito yung mga pinuna ng SEC. Ayan. So, ayan, may Kaspa umangat, no? 7 pesos si Kaspa. Ito bago to. Ngayon ko ito nakita. Chile. Ayan, Ethereum Classic. Ang Ethereum Classic na hanggang ngayon buhay, no? Grabe to. Yung mga Monero, bumagsak na. Monero, Dash, wala na. Pero si Ethereum Classic nandyan. Dahil ba nakakabit siya sa Ethereum? Diba? Imaginein mo, parang wala naman tayong Pinoy mahal. Halos na narinig nag-hold nito. Pero tingnan mo naman yung market cap niya, guys. Hindi siya nawawala sa top 30. Top 40. Kumbaga hindi naman siya madalas gamitin, pero alam mo yun, ang laki pa rin ng volume niya eh. Tingnan natin yung volume. Ayan, 19 trillion ang volume niya. Halos kapantay niya si ADA, 25. Malapit lang kay ADA. Okay. At ano na ba ang aking titignan, mga boys, mga girls? Basan siguro tayo ng comment, no? Dito pala sa DEX tool, ito naman lagi nating pinapakita sa inyo, guys. Dito sa DEX tool, guys, makikita nyo dyan yung bawat blockchain na kung gusto nyo makikita kung ano mga nagtatap. Ayan, kunyari, click mo to. Ethereum, sino ba yung malulupit dyan? Number 1, ba't siya umangat? Tapos, mache-check mo dyan kung ito kagaya nito ni DEX tool. Siyempre, kanila to, kaya talagang malulupit yan. Malulupit yung ano nila. Top 5 sila. Si Grook daw ang number 1 sa Ethereum. Si Grook, makikita mo to, audit lang. Ayan, tapos pakikita mo din dito kung may mga whales na nagbibili o may mga bot, diba? Check natin, no? Okay, ayan. Piliin natin to. So, ayan. 21, 18. May 8 yan. Ayan, ito may mga bot. Ito, ano ba to? Ba't ganito? Hindi siya bot, no? Ano to? May na manual. Whales din to, ang dami niyang binibili. Ayan. Ito bot. Bot ito, smart bot. Ayan, bahala na kayo mag-mekos-mekos dyan, guys. So, ayun, tingnan mo si Grook o tingnan mo itong pangalawa. Ito, maganda rin yung audit niya. Isa lang yung kapuna-puna, ba? Ayan, tapos check mo na yung presyohan niya ito. Tapos, check mo din sa ibang blockchain. O, sa Solana naman, sino naman? Sa Solana, hanap ka lang dyan no audit ito, no? Solana, hintayin natin matapos. 13, check mo number 1. Ito si Tile. Yan. Kung maganda yung audit niya, walang puna. Kaso isa lang yung taga-puna dito, si Quick Intel lang eh. Sa Solana, halos lahat isa lang. Ito, bago lang to, no? Kung mapapansin mo, parang ngayon lang siya, kasi kung i-D1 mo yan, ibig sabihin bawat candle niyan, isang oras. Sa D1, parang kaka-add lang nito kahapon, no? Ayan. Tapos, mache-check mo din yan dito sa baba. Kung may mga ito, puro shrimp ang nagbilihan, no? Nagsisell, nagbibilihan. Mga 1,000 pa baba. Ayan, wala pang bumibili na whales. Sa dolphin, isa pa lang. Ito pa lang si... Ito, bumili lang siya, guys. Ito, 22 so lang binili niya. So, again, hindi basta-basta bumibili, no? Check mo muna yung kontrata niyan, kung anong use case niyan, saan ba gamit yan. Hindi ka basta-basta namamalengke lang. Kasi, disclaimer ulit, pera nyo yan. Kailangan mong aralin bago ka maglabas ng sentimo. Lahat mahalaga, pinaghihirapan mo yan. Kung empleyado ka man ngayon, bawat oras ng pagod mo, binabayaran yun, guys, ng pag nagtatrabaho ka. Tapos dito, nakapanood ka lang ng isang YouTuber, linagay mo na yung 100,000 mong pera na savings ng ilang taon. So, mahirap yun. Kaya dapat pag-aralan nyo muna, ha? Basta ako, hindi ako nagsasawa. Siguro hindi talaga ako magsasawa magsabi sa inyo. Na ang pera nyo ay pera nyo. Huwag nyo ipagkakatiwala sa mga napanood nyo lang dito sa YouTube. O ito, kaya ito si
Ano ba to? BNB naman to. So, dalawa yung nag-audit. Ayan. Ito, kagaya nito, mga, basta may buy tax, sell tax na mga percentage, medyo allergic na ako dyan. Hindi ako bumibili niyan, guys. Sa BNB kasi, mabilis lang gumawa ng kontrata dito, kaya, ang daming ano. Mabilis lang, nauso yan ng 2021. Arbitrum naman, sino top sa Arbitrum na mga kagagawa lang ngayong 24 hours. So, makikita din natin dito mga ano, kapatid. Check natin, no? Ito, si GMX sa Arbitrum. So, again, iba-ibang use case yan. 4 naman yung nag-audit sa kanya. Ayan. 4 yung maka-audit, maintainable siya. Ayan. Basta ang titingnan nyo lang dito, naka-hide daw yung owner, oh. Pag mga ganyan, risky. Pero matagal na to si GMX, eh. Ito lang yung delikado, guys, sa lahat. Yung namomodify yung tax. So, pag mga nag-hunt kayo ng token, check nyo muna dito. Pag namomodify yan, tsaka tong dalawa na to, medyo ano ka na dyan. Ito nga, negative side na to, eh. Yung naka-hide yung owner. Okay. Okay, so alright. Sana makatulong ngayon. Isa-isa nyo lang. Tapos makikita nyo yung malulupit ng mga bagong blockchain. Kung sino ba yung malulupit. Ito, bago lang. Tinan mo. At least na-update ka. Makikita mo na, uy, may mga bagong blockchain. So, kung talagang may mga extra pera ka, di ba? Extra pera, check mo yan. Kagaya nito, sino bang gumagamit yan? Check mo yung malulupit nilang project dyan. Ayun. Streamer, ito, number 1 nila. Check natin yung number 1 nila. Wala pang nag-audit. Kasi bago nga lang siya, eh. Hindi pa siya tinitingnan, no? Again, iba-iba use case nito. Basta dito lang yung mga bagong blockchain. Yung mga blockchain yan, guys. Ito, nauso din tong ZK Zinc. Mga ZK Rollup yan. Tapos, ito naman, si Mode. Check natin si Mode. Yun. Ayun, ito siya. Ng blockchain din siya. Check natin kung sino yung mga nauuna na token under the Mode. Stone. Ito. Mga ano to, eh. Mga wrap yan. Check natin tong Stone na to. Tsaka tong Mode. Ito mismo si Mode, no? Meron pala siyang sariling token. Parang BNB. May sarili siyang blockchain, di ba? So, ito siya, guys. So, kung bago tong blockchain na to, kakad lang, no? Mode. Medyo ano to, ah. Kaso wala pa siya, oh. Kasi bago pa lang talaga siya. Bagong-bago lang. Timing to, ah. Bahala na kayo. Aralin nyo muna to, ha. Bago kayo maglabas ng pera. Mahirap na, guys. Mahirap masunog ang pinaghirapan yung pera. So, ayan siya. Magalaw. Ito. Remove. Ano to? Pwede mag-remove? Add remove. Parang ngayon ko ito nakita, no? Add remove. Ba't may mga ganito siya? May mga whales na kaya nag-invest dito. Check nga natin. Whales. Ayan, dito. Check natin mga insan. Ito. $15,000. So, may 8 din. Kakabili niya lang, oh. Kakabili niya lang, guys. Ang binili niya ay $15,000. Magkano din yan? Million. Almost. So, ayun. 6 Ethereum, no? 6 Ethereum yung binili niya. So, ibig sabihin, naniniwala to. Check natin. Ito yung pinaka... Kaso, iba palang blockchain to, no? So, ito yung address. $800. Pagbago kasi yung blockchain, syempre iba-iba na naman yung interface nung ano niya. By the way, sayang oras dyan. Basa na tayo ng comment, guys. Okay, shoutout muna sa ating 791,000. Unti na lang. Siyam na lang. 800,000 na tayo, guys. Sabihin nyo, baka pala naman ng mukha nito. Again, guys, ano lang yan. Joke lang. Kumbaga, mangarap lang naman tayo, libre lang. Malay natin, di ba dumami yan? Sabihin mong, ilan na ba video ko? Mas marami na. Mas marami yung video sa, hindi naman. Mas marami pa rin, 100 video na bata tayo. 200 video na. So, kahit pa paano, lamang pa rin yung subscribers sa video. Okay, so alright. One ping cents. Present sir. Na-vanish si Board Ape Yacht Club. Wala akong idea dito. Board Ape Yacht Club. Ano to eh? NFT. Wala akong update sa kanila.
Dun sa iba kong browser na open ko to. Kaso ayoko dito mag-open, guys. Check natin sa mga susunod na panahon yan. Ano ba nangyari dito? Board Fiat Club. Meron na tayo nito pero hindi pa ako nag-check ulit. Yung wallet ko dito nasa nasa Treasure ko ata. Tama, nasa Treasure. Hindi ko rin pala mabubview yun. Okay. Kasi dala lagi Treasure ko eh. Okay, so right. Ayan. Nick Arthur Tan 3958. Present Lodge. TikTok World 5765. Sir, sumasabay ba ang stock market sa pagtaas ng Bitcoin? Good day. Depende eh. Magkakaiba kasi. Magkakaiba ng mga gamit yan, guys eh. 'Di ba? Siguro ito si Bitcoin kasi na-add na siya sa Bitcoin ETF. So yung mga traditional doon trader or yung mga bumibili ng stocks, commodities, equities, bonds, kung ano man, mga buyer kasi yun eh. So possible lumipat sa Bitcoin. Possible mahigop sila ni Bitcoin pag umangat. So lilipat yung mga tao. Parang pansin nyo guys, no? Ang bull market ni Bitcoin kasi, pag nag-bull market si Bitcoin, hindi agad-agad sasabay yung altcoin. Hindi agad-agad sila sasabay. So kadalasan yan, pag nag-top si Bitcoin, yung iba dyan na magtitipi na sa Bitcoin. Sa mga previous bull market. Then, mga ilang araw, lumilipat yung kabuuan ng mga seller sa altcoin naman sila lumilipat. Kaya kadalasan biglang nagbo-boom si altcoin season, kaya tinatawag na altcoin season yun guys. So hindi siya sabay na sabay, pero may delay lang, yung iba araw nga lang, yung iba oras, depende. Sa mga stock market naman, depende kasi sa stocks guys eh, kung anong use case nun eh. Pero baka pag umangat ito si Bitcoin, ihigupin yung mga buyer-seller dito o mga mga seller dyan, mga nagbebenta sila, dito sila bibili. Kaya possible ito liliit. Pero syempre again, depende yan. Yung iba kasi kagaya ng stocks, mga oil, yung mga tawag dito, kagaya ng mga yung Tesla, Google, etc. Depende. Xavier Isdelo, present sir. Nakita ka na ba sir doon sa una mong YouTube, present sir? Hindi po ako kumita doon, hindi naman naka-monetize yun eh. 1 year lang ako doon nag-upload, pero marami akong video doon, 57 ata yun. For business kasi yung guys, ibang konsepto yun. So yung iba nga doon, parang nag-update si YouTube. Siyempre mga lumang video na yun, di makikita ko sa email, nag-send si YouTube ng parang restriction. Kasi siyempre, noong mga kapanahunan, hindi pa gawa yung nila, terms and condition. Di nagawa nila yung terms and condition ngayon, yung mga video mo doon, parang na-restrict na kasi may mga video doon na medyo parang sa mga product, ganun, hindi siya applicable na sa panahon ngayon. Parang sinasabi ni YouTube na i-delete daw nila yung mga ganun video. By the way, bahala na sila dun. User-QC5PT668Q. Mag-subscribe ka na sir para may username ka. Boss, anong validator po ang gamit nyo sa pag-stake sa RON? Iba-iba sir eh, iba-iba. Dati tumitingin ako sa percentage. Kung malaki yung binibigay na percentage at saka maliit yung kanilang commission. Mamaya, i-check natin yan sa RON. Iba-iba po ang validator ko dyan. Okay, Tifaklong 7431. Sir, tip naman kung paano nagsimula at paano makarating sa ganyan. Tip. Ako kasi negosyante ako guys. Hindi naman ako nagsimula ng kahit paano 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 8 taon din akong businessman bago ako napunta sa crypto. So, kasi 2015 ako nag-crypto eh. Ayun. Sa pagninegosyo, importante try ka lang ng try guys. Habang bata ka, habang buhay ka, pag may opportunity na dumating sa buhay mo, i-grab mo lang, i-try mo, di ba? Kailangan magta-try pag matanda ka na. So try lang, tapos business, then na-involve tayo sa mga ito nga, crypto. Pero marami naman akong traditional business guys. Hindi naman lang ito yung business ko. Ang pinakaiba lang, kung papipiliin ako sa iba-ibang concept ng negosyo ko ngayon, di ba? Build and sell, IT company, may law firm din tayo, convenience store, at yun nga, may direct selling din tayo. Kung papipiliin ako ngayon, may forex din. Nakatutok ako ng kumbaga yung pondo at saka oras masyado
na ang kagandahan lang sa crypto, no, hindi mo siya lalagyan ng maraming tao, hindi kagaya sa ibang traditional business. Pero yun nga, risky to guys. Ulitin natin, disclaimer, risky po ang crypto, napaka-volatile ng crypto. Pero timing lang para sa akin kung ako tatanungin mo, kasi pa bull market ngayon. Pag nag bull market na, balik na naman sa traditional business, balik na naman sa forex na tututo ka ng matindi, balik na naman sa ibang mga traditional business kasi pa bear market na yun eh, parang ganon. So ngayon pa bull market 2025, dito muna tayo. Parang ganun lang siya. Guys ha, paano magsimula at makarating sa ganyan? Try lang ng try, business. Pero again, sa crypto kasi ibang level na to eh. Bago ka kasi mapunta dito, ibang level na. Kasi sabi nga nung iba, the more na marami kang pera daw, the more na nagkataon lang na 2015 ako nagsimula, 15,000 lang si Bitcoin. So, kahit pa paano, mga ano yun, November ba yun? Hindi ko na matandaan eh. Basta 15,000 or mahigit. Tapos Ethereum, halos 500 ko lang siya nabili. Forex naman, 2016 tayo nag-start. So, ayun. Okay. Again guys, yung mga nakikita nyo dyan, hindi naman natin yung pinagmamayabang. Wala naman ako niyayabangan sa inyo. Bahala kayo. Again, wala akong pinopromote na kahit anong link. At ayaw ko nga ng ganun. Brian Jan Magtalas 356 present sir. Zode 756 boss, sa tingin ilan ang itataas ng Bitcoin ngayong bull market? Para lang sa akin ito 100,000 plus dollars yun. Kasi parang ilan na ba siya? Hindi lang pala, sorry. Kasi ilan na si Bitcoin ngayon sa ano? Check natin, no? Para sa tanong ni Sir, USD. Si Bitcoin ngayon ay 66,000, ay 62,000. Kadalasan kasi pag nagpapa-bull market, nagta-times ano yan eh. Kagaya dito, tingnan nyo guys, no? Iba-ibang percentage. Siguro mas maliit ngayon kasi sobrang laki na ng amount niya. Kung titingnan nyo dito, 2016, no? 2016, from $600, halos ilan yan, di ba? Ilang times yan. Tapos dito, 2020, 6,000. Halos times 10, no? Halos times 10. Times 10. Sabihin mo dito, kung ngayon ito, nasa, i-times 5 mo na lang yan, guys. Check natin. Okay. $62,000. Times 5 mo na lang. So, ayan yung 300, no? Times 57. Ayan, nasa 17 million. So, kung meron ka mga ilang Bitcoin ngayon, grabe. 17 million. Yan yung inaasahan natin. Sana. Si Ethereum naman, kung times 5 si Bitcoin, si Ethereum mga times 10. Ayun yung mga inaasahan ko, guys. Siyempre, pag sa mga ibang category naman, inaasahan ko doon mag times 100. Sana yung meme token, AI, NFT game, at saka RWA na category. Yung apat na yun, doon ako nakamonitor. Pero syempre, may mga institusyon naman tayo na hold ng mga crypto. Kagaya ng Ethereum, yun. Kahit pa paano, meron tayo yan. Marami-rami. Okay. Basa na, mga insan. Ulit. Basa ulit tayo. Ron, Music Play, 6373, present. Toby TV, present sir, nagbibigay ng voucher yung Shopee at Lazada. Yung ibang seller, pwede nila makuha yung voucher using fake orders. Iba yung tinutukoy ko sir eh. Bahala na sila. Kasi may nabanggit tayo dito, yung may mga kilala kasi tayo na sisendan sila. Piniem sila directly, hindi naman sila kakilala o ano. Tapos, yung iba, sinagot nila, nag-reply sila. Tapos, may pinapagawang task, may kiklik ka lang, may ibibigay ng link through WhatsApp. Pag click mo nun, may mga screenshot ka, ilalike mo lang, hahartan mo lang yung link na from Lazada daw, na pinost doon sa GC nila sa WhatsApp. Tapos, i-heart mo lang yun, screenshot mo, tapos ibalik mo ulit sa GC na WhatsApp. Tapos maya-maya, meron ka ng 100 pesos SOS. So, parang sa isang araw, may 10 task. Kaya yung isa kong kakilala, naka 1,000 siya per day or 500, mga ganun, 5 task. 5 pataas. I don't know kung totoo yun, pero natanong ko lang dito sa day 148 natin. Sir Jude, sales 9492. Sir, halimbawa,
nakasubscribe ka na dyan sa FX Drema at nakagawa ka na ng maraming robot, pero ang subscription mo ay 1 month lang. Kapag po expire na ang subscription mo dyan sa FX Drema, titigil din po ba ang pagte-trade ng mga robot na ginawa mo or i-attach halimbawa sa FBS? Yun. Ang maganda ngayon, sir, kumpara noon, dati kasi nakasubscribe ako dyan 1 month lang. Ilan lang naman yung nagawa ko kasi unti pa lang yung video na ipa-follow mo dun sa channel na sinend ko kahapon dito. Nandun makikita yung YouTube channel, susundan nyo lang yan. So, ang kagandahan dito, sir, pag ginawa mo yun, sa'yo na yun. Sa'yo na siya, as in sa'yo na siya. Pwede mo siyang sabi nga pwede mo na siyang yung iba parang gagawa na siya ng affiliate, gagawa na siya ng vlog, gagawa na siya ng kung ano-ano mga content na pinopromote yung robot na yun. Sa'yo na yun, sir. Sa madaling salita. Marami na akong ganyan eh. Kumbaga, susundan mo lang, tas sa'yo na yun. Tapos yung iba nagpapa-invest na, kaya ingat din kasi mahirap yung robot na yun. Yung actually may mga robot doon na martingale na pag ginawa mo, kapares ng pinopromote ng mga malulupit dyan na bilyon ng kinita. Halos parehas lang. Tas alam mo yun, tas magpapagamit lang ng robot through affiliate, kikita sila magbumili man o hindi. Manalo man o matalo yung nag-trade na downline nila, may kita sila. Masasabi ko lang halos parehas na parehas, sir. Swerte mo kung masusundan mo yan dyan. Pero again guys wag kayong magpapa-invest. Try nyo muna demo account bago nyo kasi kalaban mo talaga sa forex sarili mo. Mahirap ang kaya ba kasi yung iba magugulang, gumagawa sila ng pera. Bahala na nga sila. Basta sir, ko rin yan, broker ko din yung FPS. Malupit din yan. Okay, nation po ba? Ano masasabi nyo sa mga robot nila? Yung tinutukoy ko na marami po silang version. Nation, syempre kaibigan natin ang may-ari niyan guys. Pero no comment ako dyan. Shoutout na lang kay Sir SG basta kaibigan ayoko magbanggit. Basta kilala ko yan may-ari niyan. Yung tinutukoy mo naman, madami kasi guys kagaya nito, halimbawa ikaw sir, may robot ka na, tapos nag-YouTube ka, marami kang follower, parang alam mo yun, iba-vlog mo lang yung may kinita ngayon, padami ng followers, tapos maya syempre may mga magtatanong, i-send mo lang yung yung send ko yung affiliate, yung IB ko sa mga trade, mga broker na to, sign up lang kayo, tapos papa-attach ko sa kayo ng libreng robot. Diba? Simpleng pera, bilis lang nun sir Again sir bahala ka basta ako, again hindi po ako connected dito, hindi ko po siya pinopromote, pero dyan kasi siguro pang break na rin ito pag maraming natuto dito, yung iba kasi na nagpapa-invest. Kumbaga ba't pa kayo mag-invest, may sarili naman kayo robot. Yung iba nga paggagawa ng robot binibenta pwede mo ibenta 100 pwede mo ibenta na ewan ko ba. Sa totoo lang pwedeng maging pera, pero siyempre ayaw ko. Bahala na kayo dyan. Kumbaga ibang level naman tayo, ibang mundo tayo para sa akin. Kaya yun lang, ang malungkot lang doon yung mga kapwa Pilipino na nagagamit ng robot. Kasi sabi ko sa inyo, yung robot na ginagawa nito kapares ng mga binagbenta dyan. Ewan ko kung dito rin nila ginawa yun, yung mga pinapagamit yan libre. Ang problema lang hindi naman subok yan na 100%. Kaya delikado guys. So kawawa lang yung mga kapwa Pilipino na kasi nga ang dami ko nga ganyan, hindi naman ako may IT pa company pa ako. Never mo talaga ma-predict yung market guys. Kahit sabihin mo pang i-mekos mo yan na sobrang baba yung lamang lang dyan yung mga nag-share ng affiliate kasi martingale nga, taya lang ng taya yun. So kawawa lang yung mga tao. By the way, na marami na tayong sabi dyan. Okay. Dicho sa Leo Idol, ask ko lang kung saan mas okay mag-transact ng take profit natin sa USDT to Philippine Peso. I mean yung mas legit na palitan para mailabas agad ang TP. Depende kung maliliit lang naman sa mga sir, mag-try ka sa mga yung mga exchanger naman, meron niyang P2P. Maraming mga Pilipino diyan na nagsisend through GCash ang payout mo, nagsisend ng Union Bank. Masasuggest ko na bangko Union Bank. Diyan ka mag-payout. Okay? Kumbaga, doon mo pipiliin mo yung mga seller sa P2P.
Kunyari ako P2P seller ako. Buy and sell ang ginagamit ko. Add ako dyan. Dati kasi Binance eh. So, maraming exchanger, iba-iba naman. Bybit, BitGet, at saka dyan sa OKX. Gusto mo sulit? Ay ano, sulit. Napunta na tayo sa sulit. Sa CoinPH, pwede naman. Yung pag maliit lang, pero pag bultuhan na sir, kunyari, 20 milyones, gusto mo isang araw, may mga kilala akong gano'n na bag talaga ang withdrawal. Pero kung maliliit lang, kunyari 5 milyon, sabi mo na 5 milyon, tapos gusto mo isang buwan mong ma-withdraw, may mga option naman dyan, P2P mo na lang padaanin. Hindi mo naman yung wi-withdrawin ng isang bultuhan eh. Kung 30 days, edi araw-araw ka mag-withdraw, basta wag lang tataas ng 500,000. So, divide mo na lang kung ilan. Tapos, kung marami ka namang bangko, di iba-ibang bangko. Diba? Iba-ibang mode of payment. So, para hindi bultong 5 milyon. Diba? May mga paraan naman na ngayon, sir. Okay, Sir Neil. Day 1, 48%. Almost 800k subscriber na tayo, Sir Neil. Thank you so much. Ayan. Hindi natin reply. So close. Okay, grabe yan, sir. Tipaklong. 7431. Sir Instinct present. Ano to? Parang dalawa. Carlo Magno Dio Care 637 present, sir. First. Bakit parang Sir Jude, ba't parang dalawa yung ano mo? Dalawa ba YouTube channel mo? Okay, so alright, dalawa ata YouTube channel ito, Sir Jude, tas ito Carlo. Okay. Tipaklong. Grabe, sir. Ay, tapos na. Wala na. Comment on 31 minutes na tayo nagre-record. At ayun lang siguro mga video natin. Again, follow nyo si Mr. KGB Crypto. 791,000 na tayo, guys. Hit nyo na yung notification bell para lagi kayo updated sa channel natin. Thank you so much. Ang update natin, meron tayong nag-out na siya. Auto-out kasi yan. Thank you so much and see you tomorrow, guys. Bye-bye.